Minsan sa buhay, may mga karanasang hindi mo inaasahan na bigla lang dumating at bumagsak sa puso mo na parang mabigat na bato. Mga sandaling puno ng lungkot, pangungulila at sakit na hanggang mga yon ay hindi ko pa rin lubos na nakakalimutan. Parang bawat araw ay may daladalang pasanin at bawat gabi ay puno ng tanong na hindi ko masagot. Ang kwentong ito ang aking pinakamasalimuot na alaala. Isang kwento ng pamilya, pagkabata, at mga lihim na hindi madaling ilahad. Welcome sa M2M Desires, kung saan binibigyang boses natin ang mga kwento ng pag-ibig, pagnanasa, at mga lihim na hindi madaling ikuwento. Mga kwentong minsan ay masakit, minsan ay nagdudulot ng pag-asa, at laging totoo. Huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa channel para lagi kayong updated sa mga kwento na tulad nito. At syempre, huwag palampasin ang bawat episode ng M2M Desires, isang programa na punong-puno ng damdamin at kwentong tunay. Shout out kay Jesus Saclao para sa walang sawang suporta at paniniwala sa aming mga kwento. Salamat sa patuloy na pakikinig at sa pagbibigay ng oras para sa bawat karanasan na aming ibinabahagi. Simulan na natin ang unang bahagi ng kwento. Magandang araw po, Kuya Will. Hindi ko po talaga alam kung paano sisimulan ng kwento ko. Magulo siya, nakakalito, at matagal ko nang tinatagong mabigat sa dibdib. Pero ngayong nagsusulat ako sa inyo at sa mga tagapakinig ng M2M Desires, pakiramdam ko panahon na para ilabas ko lahat. Hindi ko na kayang kimkimin pa ang mga alaala. Mga karanasang puno ng pasakit, hirap at pait na kahit hanggang ngayon hindi ko pa rin makalimutan. Ako po si Arnel, 18, taga Aurora Province. Bunso ako sa 9 na magkakapatid na lalaki, pero 8 na lang kami ngayon dahil namatay ang pang-5. At dito sa sulat ko, ilalahad ko kung paano siya namatay at paano nagsimula ang lahat ng nagbago sa pagkatao ko. Isa po akong bisexual na masculine. Lalaki ako kung kumilos, pero may pagkamahinahon at malumanay magsalita. Lalaki rin ako manamit at kaya ko nasabing bisexual ako kasi hindi naman talaga ako ganito noon. Nabago lang ako dahil sa mga nangyaring hindi ko inasahan. Mga pangyayaring nagmula mismo sa mga taong kadugo ko. Ang ikukwento ko, Kuya Will, nagsimula sa pinsan kong lalaki, si Kuya Leo, na unang nagdulot ng pagbabago sa pagkatao ko. Isasama ko rin dito ang mga naging karanasan ko sa nakatatanda kong kapatid na si Kuya Ferdy. Hindi niya tunay na pangalan, pati sa tito ko at sa anak niya. Medyo magulo po talaga itong kwento, kaya kayo na ang bahala kung ano ang magandang pamagat nito. Year 2017, nang unang mangyari ang lahat. Isang simpleng student at hindi pa ako circumcised noong mga panahong iyon. Pasensya na po sa salita, pero kailangan ko pong maging tapat sa inyo. Noon, nagsisimula na akong magkaroon ng kaunting pangunawa sa mga bagay. Marunong na akong mag-isip, pero sabog-sabog pa rin minsan ang mga naiisip ko. Ang dami kong tanong. Mga tanong na hindi ko alam kung saan hahanapan ng sagot. At doon nagsimula ang lahat. Dito na po nagsisimula ang kwento ko, Kuya Will. Sabado ng umaga noon, Kuya Will, weekend, walang pasok. Gusto ko sanang manood ng TV dahil mahilig ako sa cartoons at sa mga palabas na parang blockbuster movie noong hindi pa sinasara ang ABS-CBN. Kaso sira ang TV namin, kaya wala akong magawa sa bahay. Nakakabagot. Gusto ko sanang makipaglaro sa mga bata sa kalsada, pero pinagbawalan sila ng mga magulang nila lumabas. Naisip ko tuloy na pumunta na lang sa bahay ng uncle ko dahil may TV sila. Malapit lang ang bahay nila. Isang bahay lang ang pagitan. Kaya tanaw na tanaw ko, pati ang second floor nila na puro kahoy ang gamit, mula sa hagdan hanggang sa sahig.
kahoy man, pero maayos ang pagkakagawa. Pagdating ko sa bahay ng uncle ko, sakto namang nanonood sila at ang palabas pa nila ay paborito kong blockbuster movie. Si tito at tita noon ay abala sa paghahanda dahil aalis sila papuntang bayan. Kasama nila ang bunsong anak nilang babae na si Jaira. Naiwan naman sa bahay si Ate Jenny at si Kuya Leo. Habang paalis na sina tito at tita, narinig ko si tita na nagbibigay ng bilin habang inaayos niya ang sarili. Kinausap niya sina Ate Jenny at Kuya Leo. Maglinis kayo ng bahay. Mag-ayos kayo dito at pakainin niyo ang mga alaga nating hayop. Sabi niya. Sumagot lang si Kuya Leo. Medyo pasigaw pa ang tono. Oh, si Ate Jenny naman ay abala kaya hindi na siya nakasagot. Ilang minuto lang pagkatapos umalis ni na tita at tito. Kaming tatlo na lang ang naiwan sa bahay. Si Ate Jenny, si Kuya Leo at ako. Habang nanonood pa kami ng TV, biglang nawalan ng kuryente kaya namatay ang palabas. Tumayo si Kuya Leo para tanggalin ang nakasaksak na TV. Tumayo rin ako mula sa kinauupuan ko at nagtanong, Kuya, bakit inalis niyo na po yung saksak ng TV? Wala naman na pong kuryente. Tahimik siyang sandali bago sumagot. Madaling masira ang TV kapag hinahayaan na nakasaksak habang walang kuryente. Pag biglang bumalik yan, pwedeng may masirang wire sa loob, sabi niya. Pagkatapos noon, umalis na siya papunta sa taas. Pauwi na sana ako noon, pero napansin ko si Ate Jenny na abala sa paggawa ng project niya. Pumasok ako sa loob at magalang na nagtanong, Ate, ano po ang ginagawa mo? Sumagot siya, project ko ito sa school namin. Pinuri ko agad yung ginagawa niya dahil ang ganda talaga. Ang ganda naman po niyan, ate, sabi ko. Umiling siya at tumawa ng mahina. Ang pangit nga eh. Kuya Will, umalis si Ate Jenny at lumabas saglit para kunin ang mga karagdagang gamit para sa project niya. Pero bago siya umalis, binalaan niya ako. Huwag mong gagalawin yan ha, baka masira. Pag nasira yan magagalit ako sa'yo, sabi niya na medyo may panakot. Ilang sandali pa, bumalik na si Ate Jenny at tinawag niya ako. Arnel! Napalingon ako at magalang na sumagot. Ate, bakit po? Sabi niya. Tawag ka ni Kuya Leo. Agad akong tumayo at lumabas ng bahay para hanapin si Kuya. Pero hindi ko siya nakita. Kaya nagtanong ako kay Ate Jenny, Ate, nasaan po siya? Sumagot siya, nandoon sa taas. Umakyat ka na lang. Kaya agad akong umakyat sa itaas. Pagdating ko, nakita ko si Kuya Leo nakahiga at nanonood sa cellphone. Lumapit ako at nagtanong, Kuya, bakit po? Sagot niya, dito ka na lang manood habang wala pang kuryente. Umupo ako sa tabi niya at sabay kaming nanood sa cellphone. Habang nanonood ako, napapansin kong panay ang tingin niya sa akin. Iyong tingin na parang may gusto siyang sabihin o may iniisip siyang kakaiba. Napatingin din ako sa kanya pero agad akong umiwas. Matagal siyang nakatitig sa akin at hindi ko maintindihan kung bakit ganoon ang tingin niya. Doon na nagsimulang magulo ang isip ko. Pero nagpatuloy pa rin ako sa panonood. Kahit ramdam ko ang bigat ng mga tanong sa loob ko. Ilang minuto pa ang lumipas, napansin ko si Kuya Leo na parang nagkakamot ng short niya. Pero, Kuya Will, hindi pala yun simpleng pagkakamot. Pinatatayo niya pala yung junjun niya. Hindi ko na lang pinansin. Tahimik lang akong nanood ng cellphone, pilit na hindi iniintindi ang ginagawa niya. Maya-maya lang, bigla niyang nilabas ang itinatago niya. At bago pa ako makapagsalita, hinila niya bigla ang kamay ko papunta sa short niya. Mahigpit ang pagkakahawak niya at hindi ko na nagawang alisin ang kamay ko. Hindi ko na rin alam ang gagawin ko noon, Kuya Will.
Basta after ng gabing yon, nakatulog na lang ako. Kinabukasan, parang walang nangyari. Normal lang ang lahat. Pagkagising ko, narinig ko si ate at si kuya na nag-aaway na naman. "Kuya, maghugas ka na ng plato," sabi ni ate, inis na inis. Si kuya naman, tuloy sa pang-aasar. "Pangit! Tamad!" Nilapitan ko sila at sabi ko, "Hala kayo, nag-aaway na naman kayo. Isusumbong ko kayo kay nanay at tatay." Sumagot si ate, halatang naiinis. "Yan ang isumbong mo. Kanina pa yan nangaasar." Si kuya naman, patuloy pa rin, "Wag mo lapitan yan, pangit yan." Hindi nagtagal, narinig namin si nanay na sumisigaw mula sa baba. "Titigil ba kayo sa pag-aaway o pag-uumpugin ko kayo dyan? At pag hindi nyo hinugasan yung mga plato, itatapon ko yan." Ako naman, nakatingin lang sa kanila habang binabantayan ang bunsong kapatid namin na si Syra. Kuya Will, kinagabihan, nakahiga na kaming tatlo. Si ate, si kuya at ako. Nag-aasaran na naman silang dalawa, tulad ng nakasanayan. Hindi ko na lang pinapansin dahil halata namang asaran na may halong saya at tawanan. Ilang sandali pa, lumayo si ate at nanood na lang ng TV. "Diyan nga kayong dalawa," sabi niya. Medyo naiinis pero may tawa ang boses. Pag alis ni ate, nilapitan ako ni Kuya Leo at nilambing. Niyakap niya ako at nagsalita ng may lambing sa boses. "Bunso, wag mo sanang kakalimutan si kuya ha. Kahit may bunso na tayong babae, ikaw pa rin ang bunso namin nila ate." Sumagot ako, may lambing din, "Opo kuya." Mula noon, pinanghawakan ko ang sinabi niya. Pero habang lumilipas ang mga araw, ramdam ko ring unti-unting may mga bagay na nagbabago sa pagitan namin. Mga bagay na hirap akong unawain noon. Ilang araw pa ang lumipas at naghahanda na si kuya para umalis. Pupunta siya sa isa pa naming tita para doon na mag-aral. Habang inaayos niya ang gamit niya, lumapit ako. "Kuya, kailan ka babalik?" Tanong ko. May halong lungkot pero pinipilit kong ngumiti. Tahimik siya saglit, saka huminga ng malalim bago sumagot. "Pupunta pa rin ako dito. Bisitahin ko kayo. Lalo na kayong dalawa ni Syra." Ngumiti ako ng bahagya, kahit may bigat sa dibdib ko. Kuya Will, ang naiwan na lang sa bahay noong araw na yon ay kaming tatlo. Si ate, ako, at ang bunso naming kapatid na babae. Paminsan-minsan, dumadalaw pa rin si Kuya Leo mula kina tita. Kapag dumadaan siya, niyayakap niya kaming dalawa ng bunso at binibigyan ng tinapay at candy. Masaya ako sa tuwing dumadalaw siya. Lumipas ang ilang linggo na hindi siya nagpakita. At nang bumisita ulit siya, napansin ko agad na may nagbago. Hindi ko naramdam ang dati niyang yakap at yung mga tinapay na lagi niyang inuuwi ay hindi ko na natitikman. Ang bunso na lang namin ang binibigyan niya at siya na lang din ang niyayakap niya. Kapag ako ang lumalapit o yumayakap sa kanya, bigla siyang nagagalit. "Umayos ka nga, Arnel. Ang tanda-tanda mo na. Hindi ka na bata para ganyan-ganyan pa," sabi niya. Doon ako nalungkot, Kuya Will. Masakit marinig yun, lalo na't naaalala ko pa yung pangako niya, yung pinanghawakan ko ng halos 8 buwan. At kahit ngayon, hindi ko pa rin talaga mabitawan. Lumipas pa ang ilang araw at umuwi ang panglima naming kapatid. Sinundo siya sa terminal sa Baler, galing Cavite. Pagkaraan ng ilang oras, dumating si nanay at ang pang-apat kong kuya na kasama sa pagsundo. Doon ko nakita ang panglima naming kapatid, payat, mahina, at matamlay kumilos. Doon ko nalaman na may sakit pala siya, pneumonia at ulcer. Laking gulat ko, Kuya Will. Hindi ko inaasahang ganoon na pala ang lagay niya. Ilang buwan ang tinagal ni Kuya sa bahay. Nakahiga, palaging mahina, at araw-araw gumagamit ng nebulizer.
dahil nahihirapan siyang huminga. Lumipas ang ilang linggo at naging mas malala pa ang kalagayan niya. Hindi na kaya ng nebulizer, kaya kinakailangan na siyang dalhin sa ospital sa Baler. Ngunit dahil mas malala na ang sakit niya, dinala siya sa ospital ng Cabanatuan City. Ilang buwan siyang nanatili roon. May tubo sa bibig para maalis ang naipong tubig sa tiyan. Tumagal pa siya ng ilang buwan sa ospital. Ngunit iyon na pala ang huling araw niya. Bandang 4:00 ng umaga, Miyerkules ng umaga, tumawag si nanay sa cellphone ng panganay naming kapatid na babae habang gumagawa kami ng suman para ibenta. Ilang sandali lang, ibinaba ni ate ang cellphone at nag-usap kami. "Arnel, Rochelle, maglinis kayo ng bahay. Ayusin niyo lahat ng gamit at magwalis din sa paligid pag natapos niyo magtinda ng suman," sabi ni ate. Napansin ko na umiiyak siya kaya nagtanong ako, "Ate, bakit ka umiiyak?" Tahimik siya sandali bago sumagot, "Basta, maglinis kayo ng bahay mamaya." Iyon lang ang isinagot niya sa amin ni Ate Rochelle. Makalipas ang ilang oras, natapos na kaming magtinda ng suman at naglinis ng bahay. Ramdam ko pa rin ang bigat sa puso namin ni Ate Rochelle. Parang may pinipigil kaming lungkot na hindi namin masabi sa isa't isa. Hindi nagtagal, may dumating na mahahabang kawayan at makapal na tolda sa bahay. Ilang oras lang ang lumipas, nagsimula ng maghukay ang nakatatanda kong kapatid para pagtayuan ng kawayan. Hindi ko maintindihan noon kung bakit nila ginagawa iyon. Dahil ang alam ko, ganun lang sila nagtatayo kapag may namamatay. Makalipas pa ang ilang oras, may dumating na sasakyan. Isang service mula sa punerarya. Nakita ko si nanay na bumaba, umiiyak. Lahat ng kapatid ko umiiyak na rin, pati si Ate Rochelle. Nagtaka ako, pero sa loob-loob ko, parang may kutob na akong masakit. Dahan-dahan akong lumapit sa likod ng sasakyan at doon ko nakita ang tarpulin ni Kuya. Ilang sandali pa, inilabas na nila ang kabaong. Doon ko na tuluyang nalaman, patay na pala si Kuya. Napaiyak ako, Kuya Will. Hindi ko matanggap. Parang gumuho ang mundo ko. Siya ang inaasahan naming tutulong kina nanay at tatay. Siya ang nakikita kong mag-aangat sa amin mula sa hirap. At ngayon, wala na siya. Gabi-gabi, maingay sa bahay. May mga nagtatawanan, nagbibiro, at may mga nag-uusap ng seryoso. Pero ako, nakaupo lang sa tabi ng kabaong ni Kuya. Binabantayan ko siya. At doon, sa tahimik na sulok na iyon, nagsalita ako sa isip ko. Hindi ko kaya bigkasin, pero ramdam ko sa puso. "Kuya, bakit mo kami iniwan?" "Kuya, sorry. Huli na para sabihin ko to, pero mahal na mahal kita. Gaya ng pagmamahal ko kina Kuya Ferdy at sa iba pa nating mga kapatid. Kahit lagi mo akong sinisigawan at pinapagalitan, mahal pa rin kita." Habang sinasabi ko iyon sa isip ko, tuloy lang ang patak ng luha ko. Lumipas ang 9 na araw ng lamay. Dumating ang araw bago siya ilibing. Kinaumagahan, dumating na ang sasakyang maghahatid kay Kuya sa sementeryo. Doon nag-iyakan ang mga kapatid ko, pati sina nanay at tatay, at maging ang mga pinsan namin. At ako, tahimik lang. Pero sa loob, durog na durog. Lumipas ang ilang buwan, Kuya Will. Unti-unti na naming natanggap ang pagkamatay ni Kuya. Sa pagdaan ng panahon, parang naging masaya na ulit ang lahat. Bumalik sa dati, bumalik sa normal. Minsan nga, pakiramdam ko, parang walang nangyari. Parang walang nawala. Ilang buwan pa ang lumipas nang umalis na rin si Ate Rochelle sa bahay. Pumunta siya sa bayan ng Dilasag para doon mag-aral ng high school. Mula noon, ako at ang bunso naming kapatid na babae na lang ang naiwan kina tatay at nanay. Ang iba naming mga kapatid ay may sarili ng pamilya, may asawa, at may mga anak na rin.
Kapitbahay lang naman namin sila. Pero paminsan-minsan umaalis din sila para magtrabaho sa ibang lugar at inaabot ng 1 linggo bago umuwi. Kapag ganon, kina nanay at tatay iniiwan ang mga anak nila. Kinabukasan, aalis naman sina tatay at nanay para umakyat ng bundok. Doon sila matutulog ng ilang araw para magtanim ng mga gulay. Bago sila umalis, may bilin sa akin si nanay. "Oh, aalis kami. Ikaw muna ang bahala sa kapatid mo at sa mga pamangkin mo ha. Alagaan mo sila, bantayan mo palagi. At habang wala kami, maglinis ka ng bahay." Sumunod namang nagsalita si tatay. "Huwag mong hahayaan pumunta sa kalsada o sa ilog. Baka malunod sila." Sumagot ako, "Kuya Will," may halong lungkot sa boses. "Opo, tay." Tapos, nagtanong ako sa kanya, may lambing. "Tay, ilang araw kayo sa bundok?" Ngumiti siya ng bahagya bago sumagot. "Kapag natapos na naming itanim ang mga gulay." Hindi na ako sumagot. Napatango na lang ako. Pagsapit ng tanghali, nagluto ako ng pagkain para sa kapatid ko at sa mga pamangkin ko. Habang kumakain, nag-aaway na naman ang dalawa. Nagsisigawan, naguguluhan na ako kung sino ang uunahin kong sawayin. Ang ingay nila, Kuya Will. Hindi ko napigilan ang sarili ko. "Tumigil na nga kayo, ang iingay ninyo, pag uumpugin ko ulo nyo." Tumigil naman sila. Pagkatapos kumain, pinaliguan ko sila isa-isa at pinatulog. Doon ko napagtanto, Kuya Will, mula noon, ako na ang tumayong nanay at tatay ng kapatid ko, pati na rin ng mga pamangkin ko. Kinagabihan, mahimbing na sana ang tulog namin nang biglang may umiyak. Ang bunso kong kapatid, hinahanap si nanay. Lumapit siya sa akin at tinanong, "Kailan uuwi sila mama?" Agad akong sumagot, pilit pinatatatag ang boses ko. "Baka bukas andito na sila, kaya huwag ka nang umiyak. Yakap ka na lang kay kuya." Niyakap ko siya habang umiiyak siya sa dibdib ko. Pero sa loob-loob ko, Kuya Will, ang dami kong iniisip. Napabulong na lang ako sa sarili ko. Ganito pala ang mag-alaga ng mga bata. Ang kwento ni Arnel ay puno ng lungkot, pangungulila, at mga karanasang hindi basta-basta malilimutan. Ngunit kahit sa gitna ng lahat ng hirap at pagkakalito, patuloy siyang lumalaban sa bawat araw. Tinatahak ang landas na puno ng pagsubok at mga tanong sa sarili. Abangan ninyo ang susunod na bahagi ng kwento kung saan mas marami pang emosyon, lihim, at mga pangyayaring magpapatuloy sa kanyang pakikipagsapalaran. Huwag palampasin, dahil bawat sandali ay may dalang damdamin at kwento na nag-iiwan ng bakas sa puso. Hanggang sa muli, dito lang sa M2M Desires, kung saan binubuksan natin ang bawat kwento ng pag-ibig, pangarap, at mga lihim na minsang tinatago.